Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang desisyon. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So isang malungkot na balita nga po ang dumating kanina lamang para sa ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Ito po ay dahil alam naman nating lahat na ipinagsigawan ni Pacman sa publiko ang kagustuhan niyang sumali sa Paris Olympics na gaganapin ngayong taon. Gawa ng gusto ni Pacquiao i-representa ang Pilipinas dito at subukang makapag-uwi ng gintong medalya. Subalit sa kasamaang palad nga po ay nawasak ang pangarap na ito ng ating fighting senator matapos maglabas ng final decision ng International Olympic Committee patungkol dito, kung saan hindi na nila pinayagan si Pacquiao na sumali sa Olympics sa dahilan na overage na umano ito. 40 years old daw po kasi ang age limit para sa boxing sa Olympics, at dahil 45 years old na si Pacman, kaya naman hindi na pumayag ang International Committee. Sinabi na dati pa ni Pacquiao na bata pa lang daw siya ay pangarap niya na daw talagang sumabak sa Olympics. Subalit hindi niya umano ito nagawa dahil napilitan daw siyang tumungtong agad sa professional boxing nang dahil sa kahirapan ng buhay. Ganun pa man ay agad namang naglabas ng pahayag ang nag-iisang 8th Division World Champion patungkol sa naging desisyon ng International Olympic Committee. Paliwanag ni Pacquiao na naiintindihan at nire-respeto niya naman daw ang naging desisyon ng committee patungkol sa pag-deny sa kanya na sumabak sa Olympics. Bagamat umano nalulungkot siya ng gusto at dismayado sa natanggap niyang balita na ito, ay tinatanggap niya umano ng buong puso ang desisyon at age limit rules ng Olympics. Patuloy niya pa din umanong susuportahan ang lahat ng Pilipinong atleta na magre-representa ng bansang Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Sa kabilang banda naman mga idol ay alam nga po nating lahat na tinalo ni Gervonta Tank Davis ng walang kahirap-hirap si Ryan Garcia nitong nakalipas na taon lamang, kung saan 2 beses niya pa itong pinabagsak sa kanilang naging mega showdown. Subalit sa latest interview nga po kay Garcia, ay lakas loob nitong sinabi na hindi naman daw malakas ang suntok ni Davis. Sa katunayan umano ay mahina lang ang suntok nito. Yung accuracy lang daw talaga ni Davis ang nagiging diferensya, kasi may mga suntok umano itong binabato na hindi mo nakikita, dahilan kung bakit babagsak ka. Samantala, matapos nga po ng masaklap na pagkatalo ng ating pambato na si Bernard Torres via 4th round knockout sa kamay ng current prospect of the year na si Bruce Carrington, ay sinabi naman po ni Torres na nakakalungkot man umano na natalo siya, pero okay naman daw ang kalagayan niya ngayon. Isang magandang balita po ito, dahil di bali nang matalo sa boxing at ma-knockout, basta ang pinakamahalaga sa lahat ay yung kalusugan ng isang boksingero pagkatapos ng laban. Panigurado naman na makakabawi pa din si Torres sa mga susunod niyang laban. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.